Nagsasanga-sanga na ang mga pangalang na iuugnay kay dating Public Works Undersecretary Catalina Cabral. Isa sa mga sentro ngayon ng pagsisiyasat ng Bilyonaryo News Channel, ang Ion Hotel sa Baguio, kung saan nanatili si Cabral bago siya nahulog umano sa bangin sa Tuba, Benguet. Narito ang exclusive agenda report ni Hannah T. Naglilitawan ng mga pangalang natuklasan ng Bilyonaryo News Channel matapos ang pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral nung siya ay nahulog sa bangin sa Tuba, Benguet. Kamakailan nagkaroon ng search warrant ang NBI sa Ion Hotel sa Baguio, ang tinuluyan ni Cabral bago siya nasawi. Sa pagsisiyasat ng BNC, natuklasan naming isang Ralph Robintan ang may 99% ownership sa Potiel Resort Management. Ito ang kasalukuyang nag-ooperate ng Ion Hotel. Kasama niya si Rochelle Joy Viernes na may 1% ownership. May isa rin kaming nakuhang SEC General Information Sheet na dated August 15, 2025 at nagsasabing corporate secretary si Tan ng Potiel. Si Tan ay isang Baguio-based businessman at owner ng Big Boss Cars, isang vehicle sales and auto services company. Ayon sa aming mga source, kilalang political ally ni Benguet Congressman Eric Yap si Tan. Noong May 2025 elections, si Tan ang lumabas na petitioner para i-disqualify si Erickson Tagal Felipe, ang naging kalaban ni Yap sa pagka-lone district representative ng Benguet. Ayon sa aming source, bago lumitaw na si Yap ay owner ng Potiel noong Agosto, nakapangalan daw ang kumpanya sa isang Michael Darren Sanchez at DM Capital. Sa SEC documents ng DM Capital, pagmamayari ito ng pamilya Sanchez, kabilang si David Sanchez, ang una nang nag-deny sa BNC na siya ay may kaugnayan kay Cabral. Sa mas malalim na pagsisiyasat ng BNC, natuklasan namin ang ilang mga kontratang nai-award sa Ion Hotel. Kasama rito ang pag-provide ng food and accommodation sa ilang mga workshop o event ng iba't ibang LGU at ahensya, kabilang ang sa Department of Energy. Una nang inilantad ni DILG Secretary John Vic Remulla sa Bilyonaryo News Channel na si Cabral ay dati na raw beneficial owner ng Ion Hotel. Pinangalan daw ito sa di umano'y partner niya at itinransfer sa business associate ni Eric Yap, kung saan si Yap ay pinaniniwala ang beneficial owner din ng hotel. May mga papeles daw si Remulla para patunayan ito. Yan ay sa kabila ng pagtanggi ng legal counsel ng Ion Hotel tungkol dito. Sabi ni Attorney Enrique de la Cruz, ang abogado ng Ion Hotel, false at misleading daw ang mga pahayag na ito dahil wala namang direct o indirect involvement sina Cabral at Yap sa nasabing hotel. Pero sinigundahan ng NBI sa agenda weekend ng Bilyonaryo News Channel ang claim ni Remulla tungkol sa ownership ni Cabral at Yap. Parehas din po. Although we'd rather get certified 2 copies of the documents para magkaroon kami ng conclusibong impormasyon tungkol dyan. Kamakailan naghain ng search warrant ang NBI sa kwarto ni Cabral sa Ion Hotel at nakakuha raw sila ng personal items ng dating USEC bilang bahagi ng kanilang parallel investigation. We confirmed that several items were seized and confiscated, mostly personal effects. But we'd rather not give any enumeration because we have yet to return the search warrant to the issuing court together with the inventory of the items which are seized. Ayon sa aming source, natagpuan ang isang kutsilyo sa di umano'y bag ni Cabral. Patuloy ang pagsisikap ng BNC makakuha ng panig ni Tan at Yap at sa huling monitoring, wala pa silang sagot sa amin. Dati nang naiuugnay si Yap sa Silver Wolves Construction na ayon kay Pangulong Bongbong Marcos ay nakakuha ng higit kumulang 16 billion pesos na transaksyon sa kanilang mga proyekto. Ito rin ang parehong kumpanyang naiuugnay sa maanumalyang flood control projects. Ayon sa Bureau of Immigration, bagamat may travel records nitong mga nakaraang linggo, nasa Pilipinas daw ngayon si Congressman Yap. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel.